kapag pinabayaan mo siya, ay the more na maghahabol yan sa'yo. Yon. Here's why. No, kung bakit nga ba ganito ang nagiging resulta. So ito ngayon yung tatalakayan natin. Lalong-lalo na sa mga binabaliwala dyan. No? So ngayon, sa pamagat pa lang natin is klarong-klaro naman na kapag pinabayaan mo siya ay tiyak babalik at babalik po yan sa'yo or maghahabol po yan sa'yo. So bakit nga ba? So ito nga, una nga sa lahat is kung nasa situation kayo sa ngayon na parang pinapabayaan na kayo, niloloko, nababaliwala, no, yung tipong parang ine-echopera ka lang, no, message ka ng message, tawag ka ng tawag, pero pagdating sa kanya is parang wala lang, parang hindi ka na niya pina-priority. Diba? So ngayon, pagdating nito sa iyo is masakit. No? Makakaramdam ka ng kalungkutan, mapapraning ka, mababalisa ka, at saka halos sa oras-oras ay siya yung iniisip mo. Kasi nga, nabibigyan ka ng question sa iyong sarili. No? Uy, bakit kaya? Ano kaya yung meron sa taong ito? Minamahal ba talaga ako neto? No, bakit niya ako pinapabayaan? Bakit niya ako nilalayuan? Bakit niya ako ine-echopera? So ito ngayon mga utol, kung masasabi natin na okay yung relationship ninyo dati, and then sa ngayon, no, na napatanong ka rin sa sarili mo kung bakit humantong kayo ngayon sa ganitong situation, na nababaliwala ka. So ito po ang gagawin natin, no, na kailangan talaga is mag-step back ka muna, no, lumayo ka muna, kumbaga. Kasi the more na pinapabayaan mo siya, ay mabibigyan din ng question mark or ng question yung partner mo about sa'yo. Kasi una nga sa lahat, the more na pinaghihigpitan natin, the more na binabantayan natin, the more na binabawalan natin, yung tipong kinokontrol natin is the more po yan sila makakaramdam, no, na parang nape-pressure, na parang nasasakal, na yung tipong parang hindi na makahinga. Na ito din yung minsan, no, nakaraniwan na maririnig ninyo sa mga partner ninyo na, uy, grabe ka, nasasakal na ako, ayoko na sa'yo. No, halos hindi na ako makahinga. Sobrang higpit mo. So ngayon, mabiblame mo pa yung sarili mo once na marinig mo yung salita na ito. Na, uy, dahil nga talaga sa akin. Kaya humantong yung relationship namin sa ganito. See? So pero ito nga mga utol. Kung ganito na ang nagiging situation, na parang nape-pressure na yung partner mo or parang nasasakal na, kailangan mo munang pahupain. So meron nga tayong tinatawag na fishing method. Sa pangingisda, kapag may hawak tayong rail, no? And then nagfi-fishing tayo. Once kasi na kapag kumagat na yung isda, ito ihalin tulad ninyo. Yung situation na ito sa, yun na nga, sa kung nasasakal na yung partner ninyo. So, ngayon, kapag kumagat na yung isang isda or na-hook, no? Na kumagat na sa pain, is pumapaligwas po ito. So ngayon, the more nahihilahin mo ito po ito talaga yung strategy, no, sa pag-fishing ng mga mahilig talaga mangisda, is the more kasi na pumapaligwas, the more na lumalaban yung isda, is habang hinihila mo ito ng hinihila din lalo, ay mas lalo po itong mapipigtas, mas lalong lumalaban, no? So ngayon, ang dapat nating gagawin or yung dapat na ginagawa din ng mga mangingisda is once na lumalaban yung isda ay kailangan mo nang pahupain. No? Nire-release muna. No? Pinapapalangoy lang muna, hinahayaan hanggang mapagod. So once na mapagod na, dito na dahan-dahan na nating hihilahin. Kumbaga pa, habang humuhupa na yung tensyon or yung pressure is dito na natin siya dahan-dahanin. So ngayon, once na lumalaban na naman, pumapaligwas, no, na parang sobrang lakas talaga, kailangan mo na naman siyang i-release. Yes, pahupain mo na. So ngayon, once na mapapagod na naman, so paulit-ulit, yung method na ito utol. Until talaga sa, once na hindi niya na makaya, until na humupa na yung tensyon or yung pressure, is babalik at babalik po yan sa'yo. Siya pa mismo yung maghahabol sa'yo. Kumbaga pa pagdating sa isda is wala na siyang magagawa kundi magpapabingwit na lang talaga. Yes. So ganun din po sa relationship.
the more na nasasakal po yan at saka the more din na hinihigpitan mo, ay mas lalo po yang kumakalas. Mas lalo po yang kumakawala. So yun ang gagawin natin, no, fishing method, kundi pabayaan mo na. Hayaan mo na. Kasi once na pinabayaan natin, no, na pahupain muna natin yung tensyon, yung pressure, ay mas lalo din siyang mabibigyan ng question. No, like I said kanina, na once na mabigyan na siya ng question sa kanyang sarili about sa'yo na, uy, teka lang, dati hindi naman siya ganito ah. So bakit ngayon parang masyado siyang kampante, masyado siyang confident? Ano kaya yung meron? Yes, di ba? Kagaya sa'yo. Di ba, once na nababaliwala ka, is yun at yun din yung mga naiisip mo tungkol sa kanya na, uy, bakit sobrang kumpiyansa niya? Grabe, ang lakas ng level ng confidence niya. No, kampante siya. Na nandito lang naman ako, and yes, alam niya na naghahabol talaga ako sa kanya. See, once na binabaliwala ka, ay ito talaga yung maiisip mo. So ngayon, babalik na rin natin or mag-mirroring method tayo, no? Na kailangan is ito din yung gagawin mo. Bigyan natin siya ng question mark. Yung tipong mapapatanong talaga siya na, uy, bakit kaya parang naging confident siya? Bakit kaya parang hinahayaan niya na ako? No, kung dati is grabe higpit na higpit to sa akin eh. Ano kaya yung meron dito? Baka may someone na ito, no? Na that's why kung minsan nagugulat or nagtataka kayo na kung bakit sinusumbatan pa kayo na baka ikaw na ito yung may bago. Yes, once na binabaliwala mo. Kasi nga marami talagang papasok lalo sa isipan ng partner mo, utol. So kapag may question is dito po yan mas lalong babalik kasi magmamasid po yan, no, ng kasagutan o ng answers sa doon sa mga questions na umiikot sa kanyang isipan. So titignan niya, babalikan ka, manghahagilap siya. That's why napaka-importanting bagay po na kapag pumasok kayo sa isang relasyon is maging mysterious din. No? Huwag niyong i-feed lahat-lahat, huwag mong ibuhos lahat-lahat, or huwag mo ring ibigay lahat-lahat. Kasi kapag naubos ka, utol, kapag naibigay mo na sa kanya lahat-lahat, kapag meron ng kasagutan na kahit wala pang katanungan sa kanyang isipan, is paano ka pa niya ngayon tatanungin? Paano pa siya ngayon magkakaroon ng curiosity about sa'yo? Wala. So the more ka talagang mae-echapwera kasi wala na eh. Alam niya na yung lahat-lahat about sa'yo eh. Na at the same time, mas lalo mo siyang pinipressure. So the more ka talagang mae-echapwera kasi nahihigpitan mo na siya, hindi na siya makahinga, no? And then, ikaw nga is nandiyan ka rin. Wala na siyang, kumbaga pa, paano pa siya ma-excite kung alam niya na lahat-lahat about sa'yo? And then, ikaw pa nga ito ngayon, yung kumakapit at saka humihigpit sa kanya. So, the more talaga yung makawala kagaya sa isda. No? So, ngayon, ang gagawin natin is, hayaan mo na, pabayaan mo na natin. Na sigurado, mabibigyan po yan ng question sa kanyang isipan na kung bakit ka ganito. That's why ito po yung magiging rason na babalikan ka or maghahabol po yan sa'yo. Dahil magsisik po yan ng answers. Yes. So yun ang po mga utol, sanay na unawaan ninyo. And then, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is laki lang. And then sa mga nagtatanong po dyan na if may bayad po, yes, may bayad po yung one-on-one coaching namin. Kasi nga, may mga admin din kami na sinasahuran na actually, maliit na bagay lang na dito din namin tinitignan kung ikaw ba mismo ay mag-e-effort, no, para ma-learn, para matuto ng husto. Kasi kung puro na lang libre din is, kung minsan kasi mas lalo na lang nagiging kampante eh. Okay lang, andyan naman si Kuya Kiko, libre lang yung magpapa-advise sa kanya. But this time, that's why may bayad po tayo, na yung dahilan namin is tinitignan din namin, no, kung porsigido ka nga ba talaga, kung ginugusto mo nga ba talagang magbago, na para ma-realize mo or para matuto ng husto, no, kung mag-invest ka nga ba or kung mag-effort ka rin nga ba para sa kaalaman mo. So mag-PA lang po kayo, huwag po kayong mahiya. Maliit na bagay lang po ito, utol, na kung nakakabili kayo ng mga walang kwentang bagay na itsapwera nyo lang, na di-display nyo lang or tinatapon nyo lang din naman, ito pa kaya na marami kayong matututunan. Yes, magagarantiya po namin yan mga utol. Okay, PM is laki lang. So yun po, maraming salamat. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim, lalong-lalo na sa YouTube channel namin. Kasi dyan po kami nagre-reply. Maraming salamat. So ingat kayo ha. God bless and babu! Nalakas aking isipan at laging gumugulo. Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto.